Wala lahat yun eh. Especially kapag pag tumanda kayo. Ayoko muna isama yung sarili ko. Kasi even yung mga positions na yon, eventually makikita natin unti-unting nawawala. Pero yung pagiging dulos, saan ka man, ano man ang kalalagayan mo, hindi yun nawawala. Ano ho. Now, excuse me po, ko lang po ako ng pang-charge. Okay, meron pa po ba na gustong magbigay ng kanyang reflection, ng kanyang insight, or sabihin nating violent reaction? Meron po ba? O sa kabataan natin, sa mga kabataan na nagtatago sa likod, meron ba? Anyone? Kowel, ikaw na nga. Diyan, pwedeng makahingi ng isang ah, extension. Kanina po sa naunang session, ang pinaka nag-strike po sa akin personally ay yung strength for living. Kasi po yung sa strength for living na binanggit po kanina, malaking bagay po na yung mareremind tayo na ang transformation, ang proseso po sa atin ng Panginoon ay una po, ang Panginoon po ang nag-initiate and ang Panginoon din po ang kumikilos. Kumbaga nawawala po yung kumbaga yung pressure po na gagawin ko to dahil kaya ko to gawin yung mga ganun, na kaya ko ba gawin yung sarili ko. Kapag po naayos yung ganung perspective, na babawasan po yung frustration, nababawasan po yung disappointment, kasi po talagang babalik po sa katotohanan na ang Panginoon po ang may kakayahang magbago at nag-e-empower po sa ating mamuhay sa kanyang biyaya po. Amen. Praise the Lord. Okay, tuloy po natin sa pangalawang point, sa maling basihan ng identity. Ay ito po, possession. Para madaling matandaan, puro P yung ating pag-aaralan. Position, possession. Sabi dito, nakabase minsan ang ating identity sa kung anong meron tayo. Halimbawa, pakitanong nga po ang inyong katabi, anong meron ka ngayon? Anong meron ka na pwede mong ipagmalaki? Yan. Possession. Yan. Sabi po dito, nakabase minsan ang ating identity sa kung anong meron tayo. Pera, bahay, kagamitan, status, sa buhay. Kapag nawawala ang mga ito, kapag nangyaring nawala itong mga bagay na ito, nawawala rin minsan yung sense of worth. Kapag tayo nakaramdam na para bang nawalan o nabawasan yung sense of worth because wala itong mga bagay na ito, most possibly na yung identity, ibinase mo doon sa anong meron ka sa iyong possessions. Kaya nga, kailangan maunawaan na ang tunay na kayamanan ay nasa relasyon natin kay Kristo, hindi sa possession. Kaya,
magandang maipaalala rin sa atin na ito yung isang karaniwang maling pinagkukunan ng identity, yung possession. Now, wala naman pong masama sa mga bagay na ito. They are blessings sila yung mga blessing na talagang galing naman talaga sa Panginoon. Sila ay mga pagpapala at pwedeng maging kasangkapan para sa kanyang gawain, para sa pagkatawag niya sa buhay natin. Kaya lang nagkakaroon ng problema, saan? Kapag ang mga bagay na ito ang nagiging batayan ng ating kahalagahan, ng ating worth bilang isang tao. Ano ho? Maraming tao ang hindi namamalayan na ang kanilang identity, minsan hindi namamalayan yon, napakanipis na nakaangkla na pala sa kanilang mga possessions. Kapag dumarami ang kanilang natatanggap, sino ho dito ang mas sumasaya kapag ang ibig sabihin, kapag dumadami ang kanilang natatanggap, tumataas din yung kanilang confidence. Ngunit kapag nawawala ang mga ito, nawawala rin ang kanilang sense of worth, even confidence. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaranas ng fear kapag nawawalan ng mga bagay na ito. Hindi lamang sila nawawalan ng bagay, kundi pakiramdam nila, doon din nawawala yung kanilang identity, yung kanilang sense of worth. Napakaliwanag kasi yung para magkaroon tayo ng biblical basis sa Matthew chapter 6 verse 19 to 20 para sa prinsipyong ito. Sabi rito, huwag kayong mag-impok para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa, kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Tingnan po nyo yung word na inulit doon, yung word na kayamanan. At binabanggit po doon, may kayamanan sa lupa, kayamanan sa langit. Question. Ano ang definition nyo ng kayamanan, ng treasure? What is treasure for you? Ano ba yung kayamanan? Yung pinapahalagahan. Alam nyo ba na mas maraming pagkakataon ang naging topic ng Panginoon, mas marami pa kaysa sa faith, okay, sa muling pagdating ng Panginoon, tungkol sa pera, tungkol sa kayamanan, mas maraming naging topic at pangangaral ang Panginoon. Bakit? Bakit? Kasi possible. Kasi mahalaga po ba sa inyo ang pera? Yeah, mahalaga. Umamin kayo, umamin tayo. Kaya alam ng Panginoon na mahalaga sa puso natin to. Kaya kung nasaan ang kayamanan mo, naroon din yung puso mo. Nakita niyo po yung principle. Kung nasaan yung kayamanan mo, naroon na ang puso mo. Yan kapag nagkataon ang kayamanan mo dito sa lupa, naroon din ang, pero sabi, kayamanan sa langit. Pero, ang kayamanan nga dito na binabanggit sa lupa, pwedeng mawala, pwedeng maapektuhan ng ekonomiya, pwede ring masira, pwede ring... Ngunit ang ating relasyon kay Kristo, hindi kailanman mawawala. Amen po ba? Meron akong, kasi ako nag-work ako sa Pampanga nung time na bago pumutok ang Pinatubo. So,
Humingi ako ng bakasyon sa office. And then pagdating ko dito, doon naman biglang pumutok ang Pinatubo. And then rumagasa ang lahar. Tapos meron akong isang nabasang article that during those times, parami ang, kumbaga, nagkaroon ng depression, tumaas ang bilang ng suicide. At alam niyo po ba na isa doon sa mga nag-suicide na yon ay isang tao na nagtrabaho sa Saudi for almost 30 years. Nakapagpatayo siya ng bahay, nakapagpundar siya ng mga yung hayupan, nagkaroon siya ng mga sasakyan. Then talagang nung nakita niya na naayos na, then doon siya nag-decide na umuwi sa Pilipinas for good. Pumutok ang Pinatubo. Tapos bumaba yung lahar. Yung pinaghirapan niya for 30 years to more than 20 years. Ang nakalitaw na lang ay antena ng TV. Alam niyo po yung taong yon, isa yon sa mga i-record na nagpakamatay. Why? Hindi niya matanggap. It is possible na yun yung talagang ginawa niyang pundasyon sa buhay niya. Mismong naging buhay niya. Kaya dito, inire-remind sa atin, napakaganda nga nitong Matthew chapter 16, 6 verse 19 to 20, na mawala man ang lahat, pero yung kayamanan hindi mawawala, yung ating relasyon sa langit. Especially ngayon, sa ating kultura ngayon, malakas ang influence ng materialism. Tapos, yung kultura ng consumerism. Na even minsan, pagdating sa church, kita ito. Na-impluensyahan ang gawain ng Panginoon. At dito, ano po ang kinalaman nito sa usapang identity? Napakalaki kasi possible na sukatin ng mundo ang tagumpay, ang success saan? Kung gaano karami o kalaki, kung gaano kaganda yung, halimbawa, meron kang sasakyan, kung gaano kalaki ang kita mo, kung gaano karami ang iyong possessions, ang pag-aari, kung gaano kataas ang social status. At yun yung minsan pamantayan ng mundo At para sabihin nila, tagumpay itong taong ito, success. At dahil dito, marami rin sa atin, hindi natin namamalayan na naapektuhan din ng ganoong kaisipan kahit tayo. Even sa church, maging sa ministry, maging sa church, pinsan ang tagumpay ay nakabase doon sa bilang. Now, kapag ang ating identity ay nasa possessions, ang focus nagiging acquisition rather than transformation. Okay? Ang priority nagiging comfort kaysa mission. Ang goal nagiging success kaysa faithfulness. Ang puso nagiging attached sa temporary kaysa sa eternal. At ang usapan naman talaga when we are talking about intentional disciple-making culture, ang focus niya talaga is more on eternal, hindi sa temporary. Kaya kapag ganun ang nangyari sa mga mananampalataya, nawawalan din ng passion para sa mission, para sa Great Commission, dahil ang mas nagiging abala ang tao sa pag-acquire. Ngunit ang disciple na malinaw ng kanyang identity ay na kay Kristo, hindi sa kung anong meron siya. Ituturing niyang pinakamahalagang kayamanan ay hindi yung nasa lupa, kundi yung nasa langit. Kaya nga, maganda sa atin ng mga nagdi-disciple, sa atin ng mga nagme-mentor,
mahalagang maturuan natin yung mga inaakay natin na gamitin kung anumang meron sila para sa gawain ng Panginoon. Huwag niyong ipagkamali na masama ang kayamanan. Ano? Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi ka makapaglilingkod ng sabay. Yun yung keyword dun eh. Hindi ka pwedeng maglingkod ng sabay sa mammon o sa Panginoon. But, you can serve God and you can use your mammon in serving the Lord. Amen po ba? Pwede mong gamitin yung mga bagay na yon para sa paglilingkod sa Panginoon. At maganda yon na kahit sa mga bagong dinidisciple natin, magandang, kumbaga, maitanim na natin yon sa kanila. Ano? Kaya, ang tanong talaga ay hindi yung anong meron ka. Kundi ang talagang tanong, paano mo magagamit yung meron ka para sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Ano man yun, gano'n mang kaliit, kung gano'n mang kaunti. Okay? Paano mo magagamit yung meron ka sa Panginoon? Kasi sa IDMC, halimbawa, ano yung kultura na gusto nating makita? Na even yung bahay mo, even yung anumang meron ka, pwedeng maging lugar ng ministry. Amen po ba? Yung sasakyan, pwede mong gamitin sa ministry. Kaya kapag kayong mga kabataan, nagkaroon na kayo ng kanya-kanyang sariling sasakyan, siyempre, ipabless nyo kay Pastor Billy. O kaya kung sino man yung pastor na... Tapos siyempre, bakit nyo gusto itong ipabless? Halimbawa si Kiam, ang ganda nitong sasakyan mo. Bakit gusto mong ipabless? Bakit? Para safe, ano pa? Para magamit ng Panginoon for His glory. Yun naman talaga, di ba? Kaya, kapag gano'n ang inyong naging prayer request, ang talagang nasa puso mo, anumang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, hindi para for your personal enjoyment, kundi magamit sa gawain, magamit sa... Kaya sa mga susunod na breakthrough, may sasakyan si MJ, sige, umangkas na sa akin dito yung 20. Sabi nung iba, umangkas na sa akin yung 15. Tapos darating yung lahat ng aten sa camp, sa Doxa camp, wala nang babayaran na registration. Why? Okay, pangarap lang ito Kasi itong mga nagkaroon na enkwentro sa Panginoon, they will be faithful to God, and then i-bless sila ng Panginoon. Sasabihin ni Kiam, sagot ka na yung 15. What I want to see, I'm not preaching prosperity gospel, no. Kundi kung anong meron ka, paggamit mo sa Panginoon. Tama po ba? Whatever. Kasi, pag hindi mo ipapagamit yun sa Panginoon, why? Kasi ang akala natin minsan, para sa ating personal enjoyment. But those are blessings na pinagkaloob ng Panginoon. At ang pinakamahirap, yung mga blessing na yon mismong maging idols. Bigyan ko kayo ng example sa Bible. Alam nyo ba na yung mga Israelite, nung lumabas sila sa Egypt, napakayaman nila. Nahalos yung ginto ng Egypt, tila. Umalis na kayo, ito ng kayamanan, ito ang ginto. Kaya habang naglalakbay sila sa ilang, mayaman sila. Sa ginto, mayaman sila sa kayaman. Napakayaman ng mga Israelita, ng mga Hudyo. Then dumating sila sa Sinai, nainip sila. 40 days nga naman kasing hindi nagpakita si Moses. Alam niyo naman na itong kwentong ito. Tapos lumapit yung mga tao, Aaron,
Igawa mo nga kami ng Diyos na siyang mangunguna sa amin dito sa ilang. Idolatry is foolishness. Foolishness. Why? Maybe nung kinausap nitong mga Israelitang ito, ng mga Hudyong ito, si Aaron, siguro kung gabi man yon, kitang-kita nila yung pillar of fire. Yung pillar of fire sa gabi. Ano yung pillar of fire? That is yung tinatawag na Shekinah glory ng Panginoon. It is the manifested presence and glory of God. Kitang-kita yon. And just imagine kung gabi yun, nung lumapit sila kay Aaron, Aaron, igawa mo nga kami ng Diyos. Hindi nila sinabing Diyos-Diyusan kundi Diyos na mangunguna sa amin dito sa ilang. At kung siguro araw yun, naroon yung pillar of cloud, naroon pa rin yung presence ng Panginoon. Even siguro, nung sila'y lumapit kay Aaron, kakakain lang nila ng mana, kaiinom lang nila ng tubig na galing sa bato, naranasan nila yung provision, naranasan nila yung protection ng Panginoon habang naroon sila sa ilang. And yet, nung nainip sila, they asked Aaron to gawa mo kami ng Diyos. Tapos sinabi ni Aaron, sige, yung mga hikaw na ginto ibigay niyo sa akin. Alam niyo kung bakit hikaw? Ang hikaw kasi is simbolo ng submission. Submission. So, ginawang guyang ginto. Initially, yung mga hikaw na yon ay blessing from the Lord, right? Pero ano nangyari? The same blessing ay naging idol. Naging idol. Kaya magandang reminder din ito sa atin about possession because it is possible na yung ating identity rin ay maibase natin sa anong meron tayo. Pero, para matulungan tayo, ang tanong talaga, sabi ko kanina, hindi kung anong meron ako, kundi ang tanong talaga, paano ko magagamit yung meron ako para sa kaharian ng Diyos? Resources, oras, time, strength, talent, maaring gamitin sa discipleship. Amen po ba? Kaya, question, mahalagang tingnan natin, check natin, mas nagagalak ba ako sa aking mga pag-aari kaysa sa aking relationship sa Panginoon? Mga basic question. Kapag may nawala sa akin, nawawala rin ba yung aking joy? Nawawala rin ba sa akin yung peace? Sana hindi. Nawa hindi. Ang security ko ba ay aking nasa deposito sa security bank? Nabasa ko yung isang phrase. Ang ating security ay kung ano ang meron, kung hindi nakabase sa pag-aari natin, kundi ang ating security ay nakabase sa kung sino ang nagmamay-ari sa atin. Amen? Ulitin ko, magandang ilagay yan sa timeline sa Facebook. Ang ating security ay hindi nakabase sa pag-aari na meron tayo, kundi ang tunay nating security nakabase saan? Sino ang nagmamay-ari sa atin. Kaya nga ang pagpapala ay nagiging mas mahalaga, minsan, yun ang babantayan natin. Pero, pansinin natin, may treasure sa lupa, may treasure sa langit. Pero ang binibigyan dito yung treasure sa langit. Kaya ito po yung challenge sa atin as we pursue intentional disciple-making making culture sa church. Magandang tandaan natin na ang possessions ay maaaring maging pagpapala, ngunit hindi dapat maging basihan ng ating identity. Kasi kapag yung ating possession, ang pagbabasihan na natin ngayon ng ating identity, yung hindi na magiging pagpapala.
sa bandabantayan, yun ay magiging pagpapalo. Okay? Kaya, kasi nga, maaring mawala ang pera, mawala itong mga bagay na ito, maaring mawala yung mga material na bagay, ngunit hindi mawawala ang iyong relationship sa Panginoon. And that is your identity. Kaya nga, kapag ang identity po nasa possessions, magiging unstable ka kapag may mga bagay na nawawala. Kaya possessions are tools. Ito po yung IDMC principle na pwede nating baunin. Possessions are tools for the mission, not the source of your identity. Okay? Isang bagay pa ay ito yung tinatawag na performance. Performance. Okay. Anong problema dito? Nakadepende naman ang identity sa mga accomplishment sa ating nagagawa, sa ating achievements. Kapag nabigo tayo, bumagsak tayo sa bagsak din minsan ang tingin natin sa ating sarili. Kaya nga, nabubuhay tayo para patunayan ang sarili imbes or sa halip na mamuhay para sa katotohanang tanggap na tayo ng Panginoon sa biyaya ni Kristo. Performance. Isa sa pinakamapanganib at maling basihan ng identity ay ang performance. Performance. Ang pagkuha ng ating halaga at pagkakakilanlan sa ating mga nagawa, na-accomplish, mga achievements, o nakakamit sa buhay. Maraming taong naniniwala na sila ay mahalaga lamang kapag sila ay success, matagumpay, ang kanilang confidence nakabatay sa kanilang achievements, sabi ko kanina sa accomplishment, skills, sa kanilang productivity at mga resulta sa kanilang ginagawa. Kaya kapag maganda yung kanilang performance, mataas din ang tingin nila sa kanilang sarili. Pero pag wala silang nakikitang resulta doon sa kanilang ginagawa, possible na mawala rin yung joy na yon, mawala rin yung identity na yon. Ngunit ang gospel, balik tayo sa biblical basis on this principle. Ngunit ang gospel nagtuturo sa atin ng ibang truth, ng ibang katotohanan. Hindi tayo tinanggap ng Diyos dahil magaling ka. Hindi tayo tinanggap ng Panginoon dahil sa magagawa mo. Hindi dahil meron kang nagawa. Hindi tayo iniligtas dahil okay yung ating performance. Actually, sabi ko nga sa breakthrough camp, isa lang naman talaga ang ang pwedeng gawin lang ng tao sa pagliligtas ng Panginoon, ano yon? Yung lumayo ng lumayo, tumakbo ng palayo at tumalikod sa Diyos. Yun lang naman ang ng tao ang nagagawa ng tao. But on his own, wala siyang kakayahan na talagang, sabi nga ni Paul sa Romans chapter 5 verse, we are powerless. Walang anumang bagay na pwede nating gawin para maiayos ang ating relationship sa Panginoon. We are powerless. Sabi nga ni Paul sa Ephesians chapter 2, we are dead in our trespasses. Kaya nga, yun nga ang magandang biblical basis natin. Tinanggap tayo ng Diyos dahil sa biyaya. Only because of the grace of God in Christ. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sapagkat dahil sa biyaya, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya bilang mga mananampalataya, hindi tayo gumagawa, hindi tayo nagtatrabaho para mas tanggapin tayo ng Diyos. Tanggap na tayo ng Diyos sa biyaya niya. Hindi tayo sumusunod upang makamit ang pagmamahal ng Panginoon. Mahal na tayo ng Panginoon. Sumusunod tayo because ang Diyos muna, ang unang umibig sa atin. Kaya nga, paano natin ito i-apply sa IDMC? In the context of IDMC, ito isang seryosong challenge sa atin. Na possible kasi na minsan tayo rin mismo, masyado tayong focus sa paggawa para sa Diyos, ngunit minsan nakakalimutan nating
lumakad. What I mean to say is this. Sometimes, we are so focused on this. Work, work, work. Pero ang unang pagkatawag sa atin ng Panginoon, hindi yung work, kundi walk. At para tayo makapagtrabaho, work effectively and fruitfully, yun ay bunga ng ating walk, from the overflow of our walk with the Lord. Kaya magandang maipaalala rin ito sa atin. Hindi sa ating nagagawa, kundi sa ating paglakad sa Panginoon. Kasi kapag ganun ang nangyari, it is possible that we are so busy in the ministry, but we fail to be intimate. O hindi tayo lumalim sa ating intimacy. We can so busy in the ministry, but we fail to experience intimacy. Minsan, sometimes we are so focused on assignment. But first and foremost, hindi ko sinasabing hindi ito mahalaga, pero merong mas unang dapat mas mahalaga. And what is that? Before assignment, alignment ng ating buhay sa King, sa Ari. Okay? So, kaya nga kapag ganun ang nangyari, naroon yung possibility ng frustration, ng burnout, comparison, competition. Pero malinaw, mga kapatid, na ang biblical identity ay nakabase sa ating relationship sa Panginoon. Okay? Kaya kapag clear sa Kanya, na malinaw na ang kanyang biblical identity, naunawa niya na yung kanyang halaga hindi nakabase sa resulta ng kanyang ginagawa, kundi sa kanyang relasyon kay Kristo. Kaya nga kung gano'n ang mangyayari, kaya niyang magpatuloy kahit mabagal ang progress. Kaya niyang magpatuloy at magtiis kahit wala siyang nakikitang bunga. Okay? Minsan nga sa sharing time namin sa Poblasyon 1, minsan ganun yung, bakit parang ang tagal, parang walang, minsan nga meron bang natututunan tong mga ito? And sabi ko na lang sa ibang mga mini-mentor, kung wala silang natutunan, at least ikaw may natutunan. Tama po ba? At least tayo merong natutunan. Kaya nga mahalaga ito sa paggawa ng disciple, mahalagang maturuan ang bawat mananampalataya. Ang discipleship hindi tungkol sa pagpapakita ng performance, kundi tungkol sa paglakad kasama ni Kristo. Hindi tayo disciple maker kasi perfect tayo. No. Hindi tayo ginagamit ng Diyos dahil wala tayong pagkakamali. No. Ginagamit tayo ng Diyos dahil tayo ay Kanyang mga anak at patuloy na binabago ng Kanyang biyaya. Iyon naman talaga ang basic din ng ating relationship sa Panginoon. Kaya nga sa IDMC, as we pursue IDMC and as we impart this intentional disciple making sa ating mga tinuturuan, masasabi natin sa kanila na ang faithfulness mas mahalaga kaysa sa fame o kaya ang obedience mas mahalaga kaysa sa outcome. Ang character mas mahalaga kaysa accomplishment. Ang intimacy with Christ mas mahalaga kaysa ministry success. Itong lahat naman kasi na ito yung outcome, hindi sa atin Dapat maging clear sa atin yon. Yun ay galing din sa Panginoon. Meron lang time na minsan
Dapat mahalaga rin sa atin na malaman natin kung ano yung season natin. Baka mamaya sa ating pagdi-disciple, naroon ka sa process na nagtatanim ka pa lang. Nagtatanim ka pa lang. Itinatanim mo pa lang yung mga prinsipyo ng kaligtasan, ng kanilang identity. At siyempre, kapag nasa panahon ka ng pagtatanim, nasa season ka ng sowing, o hindi ka naman kaagad aani kapag bago pa lang tanim. Tama. Ang Diyos din ang nagpiprepare ng harvest at siya rin ang magpapakita ng magbibigay sa atin ng harvest. Pero trabaho yon ng Panginoon. Changes, hindi natin trabaho. Conversion, hindi natin trabaho. Conviction, hindi natin trabaho. Our only responsibility is what? Communicate the Word of God. Communicate the gospel. Kasi habang kino-communicate natin ang gospel at tayo ay faithful sa message, yung gospel mismo, meron siyang unique na power na magbago sa puso ng tao. Kaya nga, mahalaga po ito, nais kong ulitin, we do not minister for acceptance, but we minister from acceptance. That is our identity. Okay, number 4, people's approval. Kinukuha ang identity sa opinion, sa sinasabi at tingin ng ibang tao. Kaya kapag may papuri, okay. Kapag may puna, nasisiraan ng loob. Nagiging people pleaser kaysa God pleaser dahil doon hinuhugot ang halaga at acceptance. Bakit nangyayari yon? Kapag may papuri, okay. Kapag may puna, hindi okay. Why? Kasi nakaangkla ang approval saan? Sa approval ng iba. Kaya nga, even ang kanyang emotion, yung kanyang decision at pananaw sa sarili, ay nakadepende sa reaksyon ng ibang tao. At hindi po yun makakatulong sa atin. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahirapang magpatuloy ng may faithfulness, may katapatan sa Panginoon. Kasi minsan mas mahalaga yung approval kasi nga napakahalaga, Galatians chapter 1 verse 10. Ito yung lagi kong inire-remind din sa aking sarili. Sapagkat ako ba ngayon ay naghahangad ng pagsang-ayon ng tao o ng Diyos? O nagsisikap ba akong magbigay lugod sa tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Napakahalaga yun especially sa amin. Ito bang aking ginagawa? Ito bang aking is just to please people? Pero napakaliwanag. Pag nasumpungan ko at nasumpungan ng Diyos that I'm doing this just to please people, then, sabi ni Paul, napakaliwanag, then, I'm not a servant of God. I stopped to be a servant of the Lord. Pero ibalanse natin. Hindi naman ibig sabihin wala na tayong pakialam sa tao. That's not That's not my point. Ang ibig sabihin nito ay hindi dapat ang tao ang maging sukatan ng ating worth, ng ating identity, ng ating kahalagahan sa ministry. Why? Kasi pwedeng mali rin kasi ang perspective at opinion ng tao. Maaring hindi tayo naiintindihan. Maaring hindi tayo pinapahalagahan ng ilan sa katotohanan na naroon yung... Ngunit, hindi nito binabago kung sino tayo kay Kristo. Amen po ba? Kaya nga, ano po ang makikita natin ngayon sa IDMC? Sa context ng IDMC, magandang ma-disciple din natin o ma-impart natin sa ating mga tinuturo ang mga kapatiran, yung katotohanan na hanapin talaga ang pagsang-ayon hindi sa opinion ng tao, kundi sa ating Panginoon. Higit sa pagsang-ayon ng tao. Kasi bilang disciple makers, hindi natin kayang pasayahin ang lahat. Tama po ba? We cannot please
Why? Kasi may mga time na hindi sasang-ayon sa iyong mga sinasabi. Possible na meron ding magko-correct sa atin. Minsan, meron ding time na hindi ma-appreciate yung ating paglilingkod. It is possible that we please God, pero meron ibang mga tao na hindi na-please sa'yo. That's the reality. Yun yung reality. May mga time na you experience rejection. At yun ay reality minsan na talagang nararanasan natin. Pero, dumating man at maranasan man natin, yung mga bagay na yun, ipinapaalala sa atin na ang ating identity hindi nakaangkla sa approval ng tao. Kundi sa katotohanan na alam mo yung identity in Christ, that you are servant of God, that you're beloved in Christ. Kaya nga sa isang intentional disciple-making culture, hindi tayo nagdi-disciple para mapansin, hindi tayo naglilingkod para purihin, hindi tayo nangangaral para hangaan ng tao, hindi tayo sumusunod para tanggapin ng tao. No. Kundi ginagawa natin ang lahat for what purpose? For the glory of God ng ating Master. Okay? So, this is yung isang mahalagang IDMC principle. A disciple who lives for people's approval will eventually compromise the truth. But a disciple who lives for God's approval will faithfully make disciples regardless of people's reaction. Okay? Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Maliwanag po ba yun? Inaantok na po ba kayo? Ang sarap matulog pag ganitong oras, Ang sarap. Hindi naman po masamang kayo ang makatulog. Ang masama kapag yung nagtuturo ang makatulog. Pero gisingin nyo na lang ho ako pag ako'y nakatulog na. Okay. Anong mga resulta? Ano yung mga resulta ng maling pagtingin? Pa na lang ito, mga pahapyaw na lang. Self-doubt. Kapag mali ang tingin mo sa sarili, mapupuno ka ng doubt. Pagdududa sa iyong magagawa. Mahirapan kang magtiwala sa kaya mong gawin dahil hindi nakikita ang sarili mo ayon sa katotohanan ng salita ng. Hindi mo tinitingnan yung sarili ayon sa kung paano ka tinitingnan ng Panginoon. Pangalawa, sinful patterns. Sinful patterns. Paulit-ulit kang bumabagsak sa kasalanan dahil iniisip mong ganoon ka pa rin talaga. Bakit ka laging nagagalit? Kasi ang iyong katwiran, talaga magagalitin ako. Di ba? Ganito na kasi ako pinanganak eh. Identity yun eh. Pero hindi na yun yung identity mo in Christ. Hindi mo maisasapamuhay ang bagong buhay kay Kristo dahil nakakapit ka pa rin sa dati mong pagkatao. Sinful patterns. Okay? Pangatlo, para at least mabilis-bilis, kasi gusto ko nang pumunta doon sa how. Sa how. Stagnant growth. Hindi mo usad sa spiritual na buhay. Stagnant, tigil nga eh. Kasi nawawala ang gana sa salita ng Diyos at sa paglilingkod. Parang nakatigil ka dahil hindi malinaw kung sino ka kay Kristo. Okay? Stagnant. Stagnant. Mabilis po ba? Mabilis po ba yung aking hindi umuusad? Okay. So, kuha nyo lang po. Sagutan nyo lang po na ito. Hindi ko na masyadong i-expound pa. Hindi umuusad sa spiritual na buhay. Nawawala ang gana. Bakit complacent? Bakit stagnant? Yung word. Wala nang gana sa word. Wala nang gana sa worship. Wala nang gana sa... In fact, ito po yung babantayan natin for us to overcome stagnant spirit or
complacency. Nasaan ba yung... Merong 4 na S for us to overcome stagnant spirituality. Ito yung babantayan natin. Okay. Puro S. Bantayan mo ang iyong solitude. Your time with God. Yung aloneness mo with God. Yung merong mga time na meron kang personal na pakikipag-usap sa Panginoon. Okay? Prayer. Solitude. When was the last time na parabang nakipag-date ka sa Panginoon just to talk to Him, just to... At minsan dito sa solitude, pag inilit ka ng Panginoon sa fasting, so you can fast. You can fast. Ito naman tapos na, kaya at least pwede kong i-share. In my preparation sa Breakthrough Camp, the Lord led me to mag-spend ng prayer and fasting. Ng fasting din talaga. Ang struggle ko talaga, especially kapag miyembro ka ng media, matamis yung dugo mo, very risky yung ganon. Yung, kumbaga, merong effect sa'yo physically din. But I know na yun yung leading sa akin ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, ikaw ang mag-sustain sa akin for this. Gusto kong mag-lock in. Pag sinabi kasing lock in, ito talaga, paghandaan mo talaga. And I fasted hanggang sa first day ng 4 days. Even during na nag-start na yung Breakthrough Camp, even yung mga remaining days, natapos ako doon sa whole day fasting. Pero during ng camp, pag meron akong session, halimbawa gabi, nag-i-skip muna talaga ako ng dinner. Kaya kapag ang aking session ay sa umaga, hindi ako nagtitake ng agahan. Kasi nga, kumbaga, yun yung aking time of solitude with the Lord as I prepare myself doon sa mga sessions na yon. At salamat sa Lord, nakita ko na isinostain ako ng Panginoon doon sa journey ko na yon sa Breakthrough Camp. Kaya lang, after ng camp, doon ko naramdaman yung effect niya rin sa akin physically. Kaya ilang days akong parang hanggang ngayong week na ito, ramdam ko yun yung physical na yun na effect sa akin. Okay? So, hindi lamang solitude, kundi scripture. Ito yung babantayan po nyo. For us to overcome this. Scripture, yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, personal Bible study. And then, pangatlo, surrender. The discipline of surrender. Itong 4 na S na ito, na-share ko na ito sa mga kabataan. Okay? Surrender. Kung paano ka kinausap ng Panginoon dito, kung paanong dinil ka ng Panginoon in your solitude with the Lord, so surrender. Pagsusuko ng Panginoon. And then, service. Yung paglilingkod mo sa Panginoon. At itong 4 na S na ito, somehow makakatulong din sa atin for us to overcome complacency or stagnant growth. Okay? So, nakatulong po ba yan sa atin? Sa inyo po. Do you practice this? Solitude? Do you have solitude with the Lord? Salamat po sa 4 at kalahati. Do you practice solitude? Pero kung sa ngayon you do not practice it, I suggest you can start solitude. Pwedeng sa umaga, pwedeng sa time, and then meron ding mga time talaga na tumatakas ako
ah, pupunta ako sa bundok, ang talagang purpose ko dun is to have solitude with the Lord, magpanibagong lakas. Minsan, dinadaan ko na lang talaga sa tulog, magpahinga. Because the most spiritual thing that you can do kapag pagod ka is what? Matulog. Matulog. Okay? So, magpahinga. How about this one, scripture? Do you have this one? Surrender and service. Okay? So, number four, seeking approval. Laging naghahanap ng papuri at pagtanggap ng tao. Kapag wala ito, madaling panghinaan ng loob, lalo na kapag hindi maganda ang sitwasyon. Kasi nga, ang problema, doon mo kinukuha ang iyong halaga imbis na nasa Diyos. Approval. Yan. Hindi ko na masyadong i-expound pa yan. Number five is spiritual instability. Ito yung mga negative effect kapag hindi kay Kristo natin kinuha yung ating identity. Okay? Madaling matinag kapag may problema o mahirap ang sitwasyon. Minsan kasi okay, minsan hindi. Kaya nga ang nangyayari, nagiging pabago-bago rin ang pagtatiwala, pananampalataya, dahil hindi ito nakaugat saan? Kay Kristo, kundi sa situation, sa circumstances, sa nangyayari sa paligid, at sa nangyayari sa atin. Siguro naman, kahit hindi ko naman na ito masyadong i-expound pa, self-explanatory naman po itong mga prinsipyong ito. Ano nga po yung una? Pangalawa? Number 3? Number 4? Number 5? Now, dun sa 5 nabanggit ko po, meron ba doon sa 5 na struggle mo ngayon? Okay, wag mo na kayong sasagot, wag kayong aamin. Meron ka bang kahit isa or dalawa doon na struggle mo ngayon? Okay? So kung meron man, so mamaya magandang ipag-pray natin din. Magpanalanginan po tayo. Okay? Amen po ba? Okay. Ito po ang mahalaga. Practical steps to grow in biblical identity. Tingin ko hindi na po tayo aabot ng 3:00. Gusto niyo po bang umabot ng 4:00? Hindi po tayo abot ng 3:00. Siguro mga 4:30 tapos na po tayo. Practical steps to grow in biblical identity. Number 1, receive your identity. Receive your identity. Ano pong ibig sabihin nito? Ang unang hakbang para lumago tayo sa biblical identity ay ang tanggapin natin at maging maliwanag sa atin kung anong sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Bible, kung sino tayo tungkol sa atin. Kaya maganda rin sa mga mentoring sessions, sa mga mentoring sa mga small groups, maganda rin talaga na maisa-isa ito, yung identity sa Lordship, at yung identity natin sa pagiging Savior ni Christ. Okay? Hindi po ito magkahiwalay, iisa po yun. Okay? Kasi, yung dalawang ito is identity. Kaya maging clear po yun sa atin.
Yun nga, hindi magsisimula ang spiritual growth sa pagsisikap natin na baguhin natin yung ating sarili, kundi nagsisimula ito sa pananampalataya, pagtanggap at sa katotohanan at pagtingin natin sa ating sarili the way na tayo tinitingnan ng Diyos. Okay. Tinitingnan ka ng Panginoon, you are unconditionally accepted. So tingnan din natin ating sarili sa ganoong kaparaanan that we are forgiven that we are forgiven in Christ. Tingnan din natin ang ating sarili sa ganoong kaparaanan. Kasi possible na marami tayong alam na mga verses sa Bible tungkol sa ating identity. Kaya maganda rin ipunin. Sino dito yung nabigyan po nung prayer? Ano po yun? Yung spiritual warfare na prayer. One time ibinigay ko po sa mga umattend ng prayer meeting. Sino po dito ang meron pa? Iyon. Alam niyo po yung nakapaloob doon? Sino po yung wala? Bibigyan ko. Okay. Identity yun eh. Identity kung sino tayo. Kaya nga, even sa pagbasa mo lang yun at gagawin mong parang prayer, ma-establish ka eh, doon ka mag-grow. Mga ilang minuto nyo po binabasa yon, Sister Lalaine? Patatlo-tatlong paragraph, ano? Tapos, I think mga 15 minutes mo yatang baba, Sister. Mga 10 minutes, ano? Kaya, yun, maganda po yun. Kung sino po yung gusto, pwede ko po akong magbigay. Ang bala ko nga doon, actually, meron akong binubuo talaga na prayer booklet. Nakapaloob po doon yung identity na yon, prayer, spiritual warfare. And then nakalagay din doon yung mga, halimbawa, Monday, ito yung ipagpipray sa church. Ito ipagpipray din sa pastor, leaders. Tapos Tuesday, ito yung aspetong ipagpipray para sa church. And then sa worker, sa pastor, Wednesday hanggang nakapalo po doon. Tinatapos-tapos ko lang po. And then ipapaprint natin yon. And then through the prayer ministry, ay pwede pong i-disseminate or ibigay yon sa ating mga kapatiran sa church. I believe makakatulong po yon. Okay? Ang tunay na pagbabago saan nagsisimula? Kapag tinanggap natin at naunawaan natin yung deklarasyon ng Diyos tungkol sa atin. What God says about us. Hindi kung ano ang sinasabi ng mundo, hindi kung ano ang sinasabi ng ating past, hindi kung ano ang sinasabi ng ating feelings, kundi basically kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. What God says about you. John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. That is identity. Kaya nga, as we pursue IDMC, ito isang malaking hamon dahil para sa atin. Why? Kasi mahirap tulungan na lumago ang iba kung tayo mismo ay may problema sa ating identity in Christ. Minsan yung confusion natin. Maraming disciple ang hindi makaabante sa susunod na step ng kanilang paglago. Dahil hindi nila matanggap ang katotohanan tungkol sa kanilang sarili o hindi malinaw o malabo. Kaya nga kapag tinawag para mag-share ng gospel, anong reaction? Hindi ako karapat-dapat, hindi ako handa. Kapag kahit nating mag-disciple, pwede nilang sabihin, hindi ako sapat, I'm not enough. Tapos pag binibigyan ng pagkakataong mag-lead, pag insecure talaga sa identity, sabihin nila, hindi ko kaya. O mag-lead ka ng Bible study, hindi ko pa kaya. Anong kailangan niya? Sumagot lang naman, sige. Doon kasi siya mag-aaral at mag-ahanda. Kaya,
Sa paggawa ng disciple, mahalagang tulungan natin yung ating mga dinidisciple, hindi lamang malaman yung katotohanan, kundi tanggapin ito bilang personal na truth in their life. Hindi lamang nila alam dito, kundi kaya kailangan nating turuan na maunawan nila na hindi na sila alipin ng kasalanan, hindi na sila bihag or slave ng nakaraan. Okay? At ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay bagong nilalang kay Kristo, and so on. Kaya in IDMC, tandaan po natin, hindi mo maaring ipamuhay ang identity na hindi mo tinatanggap. Tama po ba? Hindi mo pwedeng isapamuhay ang isang identity na hindi mo tanggap sa iyong sarili. Hanggat nakikita mo na ang iyong sarili ayon sa nakaraan, ayon sa past, ayon sa opinion ng iba, mananatili tayong nakakulong doon sa past na yon. Ngunit kapag tinanggap natin ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo, then therefore, doon ka magsisimula na lumakad doon sa freedom na meron ka as child of God, doon sa purpose at doon sa kapangyarihan na kumikilos sa atin. Ano ba yung kapangyarihan na kumikilos sa atin? Yung kapangyarihan na bumuhay na muli kay Kristo is the same power na kumikilos at gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya. Okay. IDMC principle on this truth. Before a disciple can multiply disciples, he must first receive and embrace his identity in Christ. Kaya ang disciple na tumatanggap o tinanggap ang kanyang biblical identity, nagkakaroon ng security sa kanyang relationship sa Panginoon. Nagkakaroon ng strength, nagkakaroon ng stability sa kanyang buhay Kristiyano. Confidence na sumama sa ginagawa ng Panginoon at sa gagawin ng Panginoon sa pamagitan niya. Okay? Pangalawa, renew your mind. Renew your mind. Palitan mo ang mga maling paniniwala ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, meron tayong mga old labels na ikinakabit sa ating sarili. Possible, hindi natin namamalayan, pero yung pala ay mga maling label na ikinakabit natin sa ating sarili. Kundi sanayin ang ating isipan na pagbulayan, angkinin, kung sino tayo ayon sa sinasabi ng Word. Kaya nga, sanayin din natin ating sarili na huwag magdepende sa emosyon, sa past, even sa karanasan. Renew your mind. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Napakahalaga dito sa biblical basis, Romans 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Pansinin po natin, saan nagsisimula ang pagbabago ng buhay? Sa pagbabago ng isip. Bago mabago ang ating kilos, kailangan mo nang mabago yung ating perspective, kailangan mo nang mabago din yung ating mga katwiran, yung ating mga argument. Kasi ang paglago, yung paglago kasi, I found out na dalawa. There are things that you need to learn. Learn new things. Learn. Meron mga bagay na kailangan nating matutunan. Pero meron ding mga bagay that we need to, what? Unlearn. Okay? There are things that we need to
to unlearn. Sabi po dito, bago mabago ang direksyon, kailangan mabago ang pananaw sa mind. Bago ang ating pamumuhay, kailangan mabago ang ating paniniwala. Maraming laban sa buhay Kristiyano na nagsisimula saan? Sa mind. Doon nagsisimula ang mga kasinungalingan na minsan inilalagay ng kaaway. Doon nagsisimula ang pagdududa. Doon nagsisimula. Alam niyo po ba, even sa Eden, sa Genesis chapter 3, mind, truth. Truth ang naging target ng kaaway. And it is possible na yun din ang laban natin. Sabi rito, did God really say? So anong laban yon? Truth. And it is also possible na sa atin, sa kasalukuyan, yun din yung laban na meron tayo. Kaya nga, sa panahon natin kasi ngayon na napakaraming voices na gustong umagaw at gustong humubog, mag-transform ng ating identity. Nariyan ang social media, nariyan ang kultura, nariyan ang even kaibigan, even ang pamilya, yung past, even yung ating sariling damdamin. Araw-araw, kung hindi nyo mapapansin, binobomba tayo. We are being bombarded ng iba't ibang messages, ng ibang message tungkol sa kung sino tayo. Ano yung mga mapapanood nating mga commercial? Kung meron kang ganitong vital statistics, your life is what? Mga ganito, kung meron kang ganito, kung meron kang, nakabase, laban lahat yon sa identity. Kaya nga, ganito ang sinasabi kasi ng mundo sa ating kinalalagyan ngayon. Ang iyong halaga, nakabase sa iyong tagumpay. Ang identity mo, nasa iyong achievements. Yun yung sinasabi ng mundo ngayon ang acceptance mo, nasa opinion ng iba. Ang happiness mo, nasa mga material na bagay. Yung po ba'y totoo? Mali. Kaya nga, kapag hindi natin nabantayan ang ating isipan, unti-unti nating tatanggapin yung mga bagay na yon until such time na ito na mismo yung basihan ng ating identity. And that's the reason why sa IDMC, napakahalaga ng renewed mind dahil hindi maaring magkaroon ng transformed life kung walang transformed mind. Walang transformed life kung walang transformed mind or thinking. Pakibasa nga po yung Romans 12 verse 2. Pakibasa nga po. Okay? Alam niyo po ba, kung papansinin niyo dyan, merong 3 formation. 3 formation. Number 1 is in formation. In view of God's mercies, ibinabalik tayo sa katotohanan ng gospel, sa kadakilaan ng gospel, sa kadakilaan ng biyaya ng Panginoon kung sino tayo in Christ. Chapter 1 to chapter 11, yun ay mga katotohanan, knowledge na kailangan nating tanggapin in formation. Now, papunta ito saan? Sa next. Conformation. Why? Do not be conformed. Anong sabi po doon sa verse 12, chapter 12, verse 2?
Do not be conformed. Saan daw? Huwag daw tayong conform sa pattern ng mundo. It's one way of saying, if you want to be conformed, conform your life to the truth of the Word of God. So kailangan ng, pag meron kang information, truth, conformation, you align. Para bang, ito yung isang picture ng conformation. Merong bottled water sana. Ito. Halimbawa, puno ng tubig ito. Anong hugis ng tubig na nakalagay sa loob? The same. At yun yung principle ng conform. Ito yung pattern, ito yung size, ito yung hugis niya. Pag inilagay mo doon, yung tubig is being conformed to the shape ng container. It's one way of saying being conformed. Kung ano yung nais ng Panginoon, doon natin ikino-conform yung ating sarili sa kanyang purpose, sa kanyang will, sa kanyang calling. We are being conformed, being changed. At hindi pwedeng mangyari ang conformation ng walang changes. Ng walang changes. At ang conformation na ito ay overflow ng worship. Verse 1, in view of God's mercies, offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to Him, for this is your worship. And from that worship, as you offer your life to Him, anong kasunod na mangyayari sa atin? Conformation. Doon sa katotohanan kung sino tayo kay Kristo. In view of God's mercies. Kaya anong resulta ng information at conformation? Transformation. Now, bakit minsan wala itong transformation? Kahit ang dami ng impormasyon. Maybe, ang problema, yung pag-align kung sino ka doon sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. And that is conformation. Kaya nga, marami sa atin ang gustong magbago, ngunit hindi nila binabago ang paraan ng kanilang pag-iisip. Dito Saan nangyayari yung conformation? Dito sa mind. Patuloy nilang sinasabi, hindi ko kaya, hindi ako magagamit, hindi ako leader, hindi ako, and etc., etc. Kaya kahit maraming training at discipleship, nananatili silang limitado ng maling paniniwala tungkol sa kanilang sarili. Okay? Pero kapag yung isipan natin na puno ng katotohanan, ng information, and as we are being conformed and being transformed by the power of the Lord, of the Holy Spirit, doon nagsisimula ang pagbabago rin sa ating buhay. Kaya nga, ano ba yung mga bagay na kailangan mong matutunan? Baka ang talagang mas tingnan natin, baka mayroong mga bagay na natutunan mo dati na kailangan mong i-unlearn para magkaroon ng changes, transformation sa buhay. Kaya, ang payo nga sa atin, we need to saturate your mind with God's Word, mga practical. And we need to identify and reject beliefs, false beliefs. And then, practice self-talk. Practice self-talk. Ano ba yung self-talk? Ako'y anak ng Diyos. Ako'y pinatawad ng Diyos. Ako'y bagong nilalang kay Kristo. Ako'y mahal ng Panginoon. Ako'y tanggap ng Panginoon. Ako'y may layunin sa Kanyang kaharian, etc., etc. Practice self-talk, biblical self-talk. Halimbawa, magtanong ako,
Kung ikaw ay tatanungin, who are you? Ano yung isang bagay na una mong maiisip? Halimbawa si James, pag tinanong ka, James, sino ka? Pangalan ng magulang mo. Oo. Anak ni Lola Laleng. Hindi, ni Nanay Laleng. Bakit ko natanong yon? Describe yourself. Minsan, ang unang pwedeng pumasok is what? Yung mga negative, matampuhin ako. Pero very seldom na agad ang pumapasok sa'yo yung mga kung sino ka on the positive note. Kaya bakit ko tinanong yon? Kasi nga ito, magandang i-practice nga ito. Practice self-talk. Kaya nga, ang aking bang pananaw sa aking sarili nakabase sa salita ng Diyos o sa emosyon o sa damdamin? Meron bang mga kasinungalingan na patuloy kong pinapaniwalaan sa aking sarili? Mga voice. Kaya sa intentional disciple-making culture, tandaan natin, hindi mababago ang ating pamumuhay hanggat hindi nababago ang ating pananaw, pag-iisip. A disciple's life will never consistently rise above his thinking. Nais kong ulitin, a disciple's life will never consistently rise above his thinking, especially yung kanyang pag-iisip sa kanyang sarili. Renewed minds produce transformed disciples, and transformed disciples produce multiplying disciples. Okay? Nakakasunod po ba kayo? Okay, medyo nagigising-gising na po ba kayo? Number 3. Mamaya nyo na lang po ituloy yung antok nyo pag uwi nyo. Okay? Reject old identity. Reject old identity. Ano po yung pinag-usapan natin? How to grow in my biblical identity. Reject old identity. Sabi po dito, tanggihan ang dating labels tulad ng guilt, ng shame, ng failure. Hindi ka na yon kay Kristo. Huwag mo nang balikan ang nakaraan, yakapin mo ang bago mong pagkatao, ang bago mong identity. Ito ang problema minsan. Maraming mga Christian, masasabi naman nating tunay na tumanggap na kay Kristo, ngunit patuloy pa ring dinadala ang kanilang dating identity. Patuloy nilang tinitingnan yung kanilang sarili bilang failure, failure, rejected, worthless, yung mga dating level, defeated, hopeless. Bagamat masasabi naman natin na maring bahagi ng kanilang nakaraan yung mga bagay na yun, pero doon sa ating mga dinidisciple, especially yung mga dinidisciple mo, Sister Lloyda, yun talaga ang problema, yung battle nila sa kanilang, Kaya nga sino ba yung nag-share sa akin? Sino nga, Lani, ang nasan si Lani? Nagtuturo na sa katuparan. Alam nyo, yamang wala na dito si Lani. Sino nga yung kanya? Yung counselor niya? Si Bianca. Alam nyo ba, sino ba yung nakausap ni Bianca? Si Cowell. Ano nga yung sinabi ni Bianca Cowell? Yung tungkol doon sa yung heart ni Lani para sa mga kabataan sa lupang katuparan. Ano nga yung pagkakasabi niya? Ang pagkakwento po ni Leilani kay Bianca ay si Lani daw po ay talagang dedicated siya alagaan yung mga bata para yung kultura sa lupang katuparan ng early teenage pregnancy, premarital sex ay talagang hindi nadalhin po nung hindi makilala ang lugar na yun. Mabago ni Leilani. Kasi usually, ramdam nila Lani yun kasi taga-ron sila Yung bang, narito rin sila Kambal, nasan sila Kambal?
Kasi pag narinig yung, di ba, Kambal, yung lupang katuparan, taga saan ka? And then, whether we like it or not, merong mga negative connotation yun eh. Identity ng mga, ayan, narito si Shelo. Di ba, Shelo? Merong ganong kinakaharap ang mga kapatid natin dun eh. Pero, yung narinig ko tungkol kay Lani, nakaka-touch ng puso. Yung bang, naritong isang kabataan na nakaranas ng ganong mga struggle and yet, ang gusto niya, doon sa henerasyon ng mga kabataan na naroon ngayon ay mabago yon, maputol yon. Kaya nga nung narinig ko yon, tapos ang comment yata ni Bianca, yung discipleship, ano bang nangyayari yung discipleship sa inyo doon? Na para yung isang kabataan na katulad ni Lani ay magkaroon ng ganoong pananaw, hindi na sa kanya eh, kundi doon sa mga kabataang katulad niya na taga roon. Kaya ako natutuwa. Malaking challenge sa akin itong mga kabataang ito na para magpatuloy, para ipagpatuloy natin itong ginagawa natin Kaya sila Lani ay bunga ng discipleship nasan si Madam Alec? Naroon sa likod. Yun, kinikilala nila Lani na ang talagang nag-mentor sa kanila, sila Alex, sila Jamesa, si PJ, si Jabez, at saka yung ibang mga tumutulong doon ng mga kabataan natin. Kaya, praise the Lord. Kaya ko nabasabi yun, kasi merong ganong mga minsan struggle talaga natin. Bagamat maaring yun ay part ng kanilang karanasan doon sa context nila, magandang tulungan natin sila. Kasi ang usapan yung battle of identity yun eh. Kaya nga kapag na-share natin yung gospel, na-share natin sa kanila, doon sila magkakaroon ng bagong identity in Christ. Itong dahilan kung bakit bilang mga mananampalataya, we need to grow in our identity. Sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 22, hubarin nyo ang dating pagkatao at isuot ang bagong pagkatao na nilalang ayon sa Diyos. Okay? Kaya malapit na po tayong matapos. Number 3, kasi ito ay 16 points. Ilan pa? Bali, 13 pa. Halimbawa, sino po dito yung may mga tinuturuan? Paano nyo po i-deal kapag yung tinuturuan nyo nagsabi ng ganito? Talagang ganito ako eh. Ganito na talaga ako. Paano natin sila tutulungan? Ganito na talaga ako eh. Paano natin sila i-mentor on that aspect? Any volunteer? Si Ate Alma. Usually kasi pagka yung conversation parang casual kayo. Alam mo, dati ganyan din ang pananaw ko eh. Pero nakakilala ko kay Lord, hindi nagsimulang mabago yung pangunawa ko. Mababago ako dahil Yun. Yeah. Totoo yun. Magandang sistema na una, hindi ka basta magbibigay ng payo na itong gawin mo. Kundi maramdaman nila that you identify with them. Na naroon ka din, naranasan mo rin yon, at talaga mahirap. Pero hindi doon nagtatapos. At doon natin mai-share yung ating karanasan din mismo sa ating Panginoon. Halimbawa, narinig nyo yung ini-encourage natin sila na maglingkod, pero pag narinig, hindi ko kaya, paano natin sila tutulungan doon? Sa aspetong yon.
Diyan sa likod, Pastor Eman, anong maipapayo mo? Kung yun yung struggle ni MJ. Kaya mo yan. Tapos na pala. Kaya mo yan. Sige po, si Ate Cynthia, baka merong gustong sabihin. Ano, Sige po. ano nga ang tanong, Pastor? Halimbawa, meron kayong napaharap kayo sa isang, halimbawa, tinuturuan natin na tapos ini-encourage nila na gawin ng isang bagay, tapos hindi ko kaya yan. Ganon din po, yung sasabihin ko na dati hindi ako ganun, hindi rin ako marunong halimbawa, mag-Bible study. Hindi rin ako marunong umawit sa Panginoon, pero dahil sa pagtitiwala ko sa Panginoon, siya pa rin siya yung gumagawa sa atin. Kaya, huwag tayong mawawalan ng pag-asa na hindi tayo matututo ng, halimbawa, sa pagtuturo, sa pagkanta. Kailangan angkla tayo sa Panginoon. Yung biyaya ng Panginoon ang ating, sa biyaya lang ng Panginoon tayo magkakaroon ng katuparan doon sa lahat ng ating mga hindi alam. Yun. Biyaya ng Panginoon talaga. Amen. Praise the Lord. Pakinggan po niyo ito, isang mahalagang principle. A disciple who continues to embrace his old identity will struggle to grow. Tama po ba? Will struggle to grow. But a disciple who rejects his old identity, unti-unti, sa tulong ng Panginoon at sa kanyang journey sa salita ng Panginoon, and embraces his new identity in Christ, will experience transformation and become an effective disciple maker. Okay, maganda pong reminder yon sa atin. And then, number 4, pang-apat, remain in Christ. Remain in Christ. Bakit ayaw na? Manatiling malapit kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng kanyang salita, ng worship. Dahil dito tumitibay ang iyong identity as you remain, as you abide in Christ. Ang pakikipagniig sa Panginoon araw-araw ay nagpapatatag ng ating relasyon sa Kanya. Napakagandang illustration. Ang trabaho ng sanga is what? Trabaho po ba ng sanga ang mamunga? Pakisabi nga sa iyong katabi, ikaw ay sanga. Medyo nabulol yata yung isang narinig ko, yung S na gain. Anong trabaho talaga ng sanga? Ang trabaho po ba niya ay mag-produce ng bunga? No. Sino ang nagpo-produce ng bunga? Yung puno. Bakit lumilitaw sa sanga? Okay, Riz. Kaya nga, to bear fruit means sa Tagalog, tagadala ng bunga. Hindi siya ang nagpo-produce ng bunga, but he bears fruit. Diba? Kaya nga, ang trabaho natin is what? To remain. To abide. Na habang tayo nagre-remain in Christ, whether we like it or not, doon lilitaw ang bunga. At ang bunga, ang dami ng bunga, nakadepende sa laki ng koneksyon ng sanga. Tama po ba? Halimbawa, ang connection ng sanga ay ganito yung sanga, yung connection niya sa puno. Kaya po ba niyang magdala ng 100 mangga? Hindi. Kasi, ang dinadala niyang bunga ay proportionate sa kanyang connection sa puno. And the same thing with us. Kaya nga,
magandang payo sa atin na matapos nating tanggapin ang ating identity, i-renew ang ating pag-iisip, tinatanggihan yung lumang identity at labels natin, kailangan nating matutunan ang isang mahalagang prinsipyo, manatili kay Kristo. Ano? Ang biblical identity, hindi pinapanatili sa pamagitan lamang ng kaalaman. Ito ay pinatitibay sa pamagitan ng araw-araw na pakikipagniig sa Panginoon. Actually, yung mas malalim na challenge ng abide is to be at home in Christ. To abide in Christ means to be at home in Christ. At pag sinabi ng Panginoon, if you abide in me and I abide in you, sa John chapter 15, parang ganitong sinasabi niya eh. Kung kayo ay at home sa akin at ako'y at home sa inyo, you bear fruit. You bear fruit. Ano, hindi lamang connection, kundi yung katotohanan na siya ay at home sa ating iniisip, sa ating pananaw, sa ating ugali, sa ating sinasabi, at ang Panginoon ay at home sa atin. Napakahirap namang siya ang nagmamayari tapos hindi siya at home sa atin, di po ba? Kaya nga, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Kaya we need to prioritize daily communion with God and cultivate dependence on Christ. Okay? Tapusin ko na ba? Number 5. Reflect Christ. Reflect Christ. Ang last na hakbang sa paglago sa identity is to reflect Christ. Ipakita mo sa buhay mo kung sino ka kay Kristo. Makita ito sa iyong pananalita, sa iyong pag-uugali, sa iyong mga pagdidesisyon. Hindi lang ito paniniwala, kundi dapat itong nakikita sa paraan ng pamumuhay natin. Ibig sabihin, hindi sapat na alam mo lang kung sino ka kay Kristo. Hindi sapat na tanggap natin ito sa ating isipan, kundi ang tunay na biblical identity dapat makita saan? Sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ipinapractice natin, isinasapamuhay natin. As we practice our identity in Christ, doon tayo nag-grow sa ating identity. Kasi nga, kapag malinaw ang ating identity, tanggap natin, naunawaan natin, makikita ito sa ating lifestyle. Okay? So, ito po yung isang challenge na pwedeng kaharapin sa church. Alam niyo po ba na isa sa pinakamalaking challenge ngayon sa maraming churches ay hindi yung kakulangan ng impormasyon. In fact, marami ang may alam, ngunit minsan ang problema, kakaunti ang nakikitang transformation. Okay? Naiwan na lamang sa information, hindi siya nagre-resulta sa transformation. Maraming alam na theology, maraming alam na principle, marami sigurong mga katotohanan na rin, alam sa discipleship. Pero ang tanong, nakikita ba si Kristo sa buhay nila o sa buhay natin? Because in the context of IDMC, mahalagang maunawaan ng discipleship ay hindi, sabi ko nga kanina, paulit-ulit, it is not only about transferring of information, kundi ito ay transformation that produces imitation of our Lord and Master. Ang mga tayo, hindi lamang natututo sa ating sinasabi, kundi mas natututo. Even yung mga dinidisciple natin, mas malaking impact sa kanila, hindi yung sinasabi natin kundi yung nakikita sa atin. Kaya ang challenge ko nga, gusto mong talagang maalaga ng buhay Kristiyano mo,
O maghanap ka ng aalagaan. Kasi kapag meron ka ng inaalagaan, whether you like it or not, iingatan mo yung buhay mo. Iingatan mo ngayon kung paano ka magsasalita, iingatan mo kung paano ka mag-iisip. Kaya malaking tulong yun kung meron tayong inaalagaan at dinidisciple. Especially, alam natin kapag meron na talagang intentionally na nakatingin sa atin. Kaya nga, ang tunay na sukatan ng biblical identity, hindi kung gaano karami ang alam natin tungkol kay Kristo. Paulit-ulit nyo itong naririnig sa akin. Ang tunay na sukatan, kung gaano karami, ang tunay na kasakutan ay kung gaano karami ang nakikita ng iba tungkol kay Kristo sa atin. Halimbawa, sa ating pananalita, sa ating pag-uugali, sa ating relasyon, sa ating mga decision, sa ating paglilingkod, even kung paano tayo nakikipag-ugnay sa ibang tao. Kaya nga, sa isang intentional disciple-making culture, ang disciple ay hindi lamang recipient ng discipleship, kundi living testimony of discipleship. Hindi lamang sa recipient ng discipleship, kundi siya ay living testimony ng discipleship. Kaya, basic question, nakikita ba talaga si Kristo sa buhay ko? Ang aking karakter ba ay nagiging nakikita si Kristo? Yun po yung mga tanong sa atin. Ito po yung, dito po ako magtatapos. Identity must lead to visibility. Identity must lead to visibility. A disciple who truly knows who he is in Christ will increasingly reflect Christ in character, in conduct, and mission. Sa kanyang character, sa kanyang conduct, sa kanyang mission. Kasi kapag malinaw ang iyong identity kay Kristo, natural na makikita si Kristo sa iyong buhay. Okay? Kung sino ang kamukha mo, yun ang makikita sa iyo. At kapag nakikita si Kristo sa ating buhay, nagiging makapangyarihang instrumento ang buhay natin para sa iba, sa paggawa especially ng mga alagad in making disciple makers for Christ. Okay? So, hopefully, meron po tayong natutunan dito. Ano po yung number 1? Receive your identity. Unawain, tanggapin, isa pamuhay. And then number 2, renew your mind. Renew your mind. Meron mga bagay na dapat matutunan, pero meron din mga bagay that we need to unlearn. Okay? Meron po ba tayong intake ng information, ng word, ng truth? Meron ba tayong intentional decision to conform ang buhay natin sa truth? At nakikita ba yon sa ating transformation? Reject old identity. Okay, reject old identity. Number 4, remain in Christ. Manatili kay Kristo. And then number 5, reflect Christ. Okay? So, siguro bago tayo magtapos, muli, gusto kong bigyan kayo ng at least 7 to 10 minutes to reflect on these principles, on this truth na ating na-discuss, especially this afternoon. Okay, tapos kung merong mga reflection na gusto nyong i-share, kung paano nakatulong itong ating i-discuss natin ngayong hapon, please free to share. Kung ano yung mga take-away natin to encourage one another na ipagpatuloy natin ang IDMC. Itutuloy po ba natin ang IDMC next month? Kahit nag-rapture na? Yung mga maiiwan, ituloy nyo po. Yung mga maiiwan sa rapture, ituloy nyo yung IDMC.
Magpapadala na lang ako na nag-lesson. Hindi, wag naman po. Ang hirap naman, uma-attend ka ng IDMC tapos naiwan ka pagdating ng rapture. Okay. Please, magkaroon tayo ng at least 7 to 10 minutes. Meron pa naman tayong oras na mga 30 minutes before 3. Okay? Meron po ba kayo natutunan? Ang hirap kayo mag-aaral ng mga inaantok. Ang hirap din magturo ng inaantok. Pero salamat sa biyaya na tayo ay... Okay? Pakitanong nga pong yung katabi, may natutunan ka ba, sis, Brad? Kasi kung wala ka natutunan, ulitin natin. Ulitin natin. Okay? Sige po, 7 to 10 minutes reflection. Ano yung bahagi dyan na kumbaga naging blessing sa iyo na pwede mong maging take away?